Guys, for today's video, I am very much happy to share this sa inyo. So remember, kailan lang nilabas ko yung video about the Z credit card na application ko. Kasi nga, di ba, number 1 ako sa waiting list. And paano ako na-invite, paano ko siya na-receive, and paano ako nag-apply through the app. So pinakita ko yon dito sa video na yan. And then, after 1 week, na-approve na po yung aking Z card. However, hindi po ito yung ini-expect kong ibibigay nila sa akin. Kung gusto nyo malaman kung ano to, kung magkano to, well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na yun ng videos and playlists, makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ayun na nga, nasabi ko na kanina sa introduction ng video na to, na na-approve ako dun sa Z card. So after one week nung nag-apply ako and then na-approve. Inisip ko nga na, bakit ang tagal ang approval nila? Well, baka naman talagang hindi scrutinize nila yung documents or yung application process, kaya ganun. So, sige. And then, yun na nga, nasa gym ako noon, biglang may nag-text sa akin, which is, yan, sabi, your Z card is on the way and virtual cards are ready in the app. A few tips to get started. So, sabi niya, go to test flight and update Z to the latest version. Make an online purchase with a virtual card. Take note of your first statement date on the statement tab. So, ito yung text. So, sabi ko, ha? So, na-approve na ako. So, after kong matanggap yung text message na yan, hinanap ko ng Z, ayan, tapos binuksan ko. Usually kasi ang lumalabas dito, kapag binuksan ko is ito, nice, we're reviewing application. So, ito, after kong mag-login, yan, may biometrics na rin. So, Face ID ang ginagamit sa pag-login. Ito, dumating na to, iba na. We're giving you the credit you deserve. Your physical card is on the way. While you wait, let's get started with the virtual card. So, sabi dito, paparating na daw nga yung physical card and pwede ko na daw magamit. Gamit lang yung virtual card. So, mga online purchases lang yung magagawa ko right now. Okay, so yan. And then, yan, dito siya dumating. So, ito, your physical card is on the way. Hinanap ko actually, clinic ko yung activate card, which is kailangan pala i-enter yung 4-digit na card number. Tapos, chinek ko to, virtual card. So, meron nang naka-create na unang virtual card. Yun yung basic. Unique cards you can close at any time. Tapos, ito yung mga single use or yung tinatawag na burner card. Cards close automatically after one purchase. So, pag nag-create ka ng card at ginamit mo na sa pambayad, hindi mo na siya magagamit ulit. Tapos, meron ding 24-hour na card. Meaning, card closes automatically 24 hours after creation. So, kapag nag-create ka, tapos nakalipas na yung 24 hours, automatic close siya. So, burner card na tawag dito, mga one-time use na card. And then, yung basic naman, pwede ka rin mag-create ng card na pang matagalan. Kunyari, separate for Netflix, separate for Disney, etc. Okay, pag click natin yung virtual card, ayan, makikita nyo yung virtual card sa taas. And then, meron transaction, pwede yung i-lock, and then customize. Yung customize, pwede kayo mamili ng iba't ibang kulay na virtual card, kung yun ang gusto nyo. And then, makikita nyo dito sa ilalim yung card type, yan, basic, pangalan ko, card number, and then expiry date ng card, and then yung CVV. Tapos, pwede nyo lagyan ng nickname yung virtual card. Tapos, ang gusto ko talaga malaman dito, kung magkano yung binigay sa akin credit limit nga. Well, ito yung binigay sa akin, 100,000. Oh, hindi ito yung ine-expect kong credit limit na makuha. I know kasi sa mga first time ng mga credit card, mababa yung binibigay na credit limit. Though yung mga credit cards ko ngayon mataas na credit limit. Kung i-compare itong si Z sa mga cards ko, well, mababa to. Pero yun nga, dahil first time mong magkaroon ng card sa kanila, usually mababa talaga yung nabibigay na credit limit. Pero syempre, maliban na lang yon kung, kunyari, ang pinakita mo is platinum card dun sa di ba? Yun, ibig sabihin, matataas na talaga yung yung income mo. Yun kasi ang problema sa mga traditional banks na nagbibigay ng credit card. Nakabase sila sa credit score, sa trabaho mo, sa financial documents na isasubmit mo. Dun lang talaga sila masyado nagko-concentrate. Pag nakita nila yung credit score mo na red na
below 600, hindi ka na makaka-apply agad. Maliban na lang kung meron kang bank account sa kanila at nakikita nila yung records mo, which is ganun din naman nangyari kay Zed. Nakabase sila dun sa bank statement mo. Ibig sabihin, parang yung cash flow dun sa bank, kung magkano yung pumapasok na pera, kung magkano yung lumalabas. So, dun nila ine-estimate, tinitingnan kung okay, may trabaho ka naman palang malaki ang kinikita. pero kasi, kunyari, wala kang bank account sa isang bank. For example, let's say, RCBC, wala akong bank account doon. Tapos, nasa 500 lang yung credit score ko. Pag nag-apply ako doon, mataas ang rejection rate ko doon. Kasi nga, wala silang pagbabasihan ng financial records ko, yung pumapasok na pera sa akin. So, most probably, magbabase sila sa credit score. Ayan. Dahil 500 nga, edi digwak ang application mo with them. So, ganun yung nangyayari. Well, ito, dahil sa open banking, nag-gather siya ng bank statement, and then from the bank statement, doon niya tinitingnan kung magkano yung credit line na ibibigay niya sa inyo. That's why, ayan, nagulat ako na 100,000 yung binigay sa akin. So, Zed, thank you for this. Hindi naman po dahil content creator ako, kaya niya ako binigyan yan. Alam ko naman po na nakita niyo yung bank statement na pinasa ko using the open banking, the Brancas, na nung una po, hindi ko talaga maintindihan at skeptical ako. Pero, I guess I'm good with it na because I'm a living proof na nag-work yung open banking system. Guys, isa sa gustong isolve na problema ng open banking system is the financial inclusion. Sa dinidiscuss ko kanina, dahil nga let's say mababa ang credit score mo, automatic na wala ka na kagad. Pero dahil sa open banking, hindi lang credit score ang pinagbabasihan, kung hindi yung information like the bank statement, tumataas yung chance. Parang nagkakaroon ng financial inclusion yung mga hindi makalapit sa mga bangko because of the credit score issue, di ba? Lalo na sa mga bagong graduate, bagong pasok sa workforce, nagsisimula pa lang magtrabaho, di ba? Wala pa naman silang nabibuild na credit score eh. So basically, bagsak din talaga yung credit score nila. Pero dahil nakikita nila na sumisweldo ka, may pumapasok na pera sa bank account mo, yun ang magiging consideration sa pagbibigay sa'yo ng credit limit. Yun ang open banking system. So, yan. And then, swipe ko. So, pag ini-swipe nyo yung pakabila, makikita nyo yung current balance or yung amount na nagamit nyo na. There are just couple of things, guys, na I want to highlight to everyone. Okay? So, this Zed card ay hindi siya yung traditional na credit card natin wherein you can pay the minimum balance. Ito, this acts like Atome na 0% interest, and for you to avail that 0% interest, kailangan mong i-pay out lahat. So, ganun si Zed. So, lahat ng ginastos mo o ginamit mong credit, kailangan mo na rin kagad bayaran when the due date comes. And yun yung sinasabi nila na wala silang i-charge na interest sa'yo kasi kailangan mo naman siyang bayaran kaagad. So, due lahat ng pinurchases mo on your due date. Tapos, sabi kanina pala dun sa text is punta daw tayo sa statement tab. Yan, makikita naman natin dito sa statement tab kung kailan darating yung first statement natin and kung kailan yung due date. So, ito, yung first statement ko daw will appear on September 1 and payment of your full stated balance due will be due on September 2, kinabukasan. There are other features ng app. Ayan, so kung pag magbabayad ka, you can generate a QR. Kung magkanong amount, let's say 10, 100, generate QR. Ayan, maglalabas na siya ng QRPH wherein you can use this to pay your due. So, QR na lang ang pagbabayad. Yan, so basically, yan yung Zed app. Yung overview natin with the Zed app and sharing my experience about the granted na credit line sa akin. So, hindi ko ina-expect, guys. Inisip ko mababa lang, siguro mga 30, 40, ganyan. Kasi si Atome is mababa lang din binigay sa akin, nasa 20 lang ngayon. Pero, ito, si Zed, yun nga, ang laki ng binigay niya sa akin. So, yun lang naman po for today's video. Sana nabigyan ko kayo ng information about Zed and yung tinatawag nating open banking system. Okay, for our question of the day. So guys, na-share ko sa inyo na medyo nag-take ako ng risk in applying here. And kahit pa paano, na-reap ko naman yung reward. So our question of the day. So guys, are you a risk taker with a possible high reward? Or mas prefer nyo yung low risk with a low reward? And bakit?
Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Dexter Cagadas3639. Sabi niya, thank you, very informative. At Dexter Cagadas3639, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!